Good morning. Andito ako ngayon sa Infanta, Quezon. Hindi alas 8 na ng umaga dito. Mag-alas 8 na ng umaga. Huwebes. Dumating ako dito nung Huwebes, Martes pa ng gabi. Alas 8. Okay naman sila dito. Kayak yung pamumuhay nila. Simple lang. Nakakuha kasi ako ng booking simula sa Lipa, Batangas hanggang dito sa Infanta, Quezon. Nag-shortcut ako ng shortcut ko yung daan mula sa Lipa papunta ng Los Baños. Tumaan ako sa Bay, Laguna, pakit sa bundok ng Makiling. Mula sa Los Baños, ilang bayan din dinaanan ko bago ko narating ang PAMI. Ang PAMI kung saan yun ang daan papuntang Real at Infanta, Quezon. Masyadong sigsag ang daan, pakit at pababa ang bundok, kaya ginabi na ako. Medyo mabigat din kasi yung karga ko dahil mga frozen food na mga manok. Dinala ko ng palengke ng Infanta. At pagdating ko nga dito sa Infanta, may pumasok ko namang booking papunta ng Mabitak, mula Real, Quezon hanggang Mabitak. Kaso ang problema, ang booking na to ay Thursday pa nga, Thursday ng alauna ng hapon, samantalang Huwebes, Martes pa lang. Kaya nag-isip ako mabuti, kaya lang pinanghinayangan ko yung biyahe dahil ang hirap tumuwid ng bundok eh. Tsaka yung booking medyo matagal na, parang umaga pa ata yun, lagi kong nakikita pero walang kumukuha. Sino ba namang kukuha? Sino ba namang kayang Transportify pupunta dito? Siguro maliban na lang kung kagaya ko na nakakuha ng booking papunta dito. Isa pa yung wallet ko sa Transportify, wala na rin laman. Kaya ang ginawa ko, bago ko i-close yung deliver ko, in-accept ko muna yung booking. At ayun nga, naghintay ako ng halos 3 araw, 2 araw at kalahati. Nasa 65 hours siguro yun. Sayang din kasi kung hindi ko kukuhain. Pabalik na rin kasi kung hindi ko kinuha, wala nang laman yung wallet ko, di na rin ako makakakuha ng booking. Kaya mangyayari, uuwi ako. Ayun naman, nakuha ko siyang booking, kaya nga lang negative na ako, pero nakuha ko pa rin siya. Kasi nga kinuha ko yung in-accept ko yung booking bago ko i-close yung delivery ko. Ayun nga, simple lang sila dito ang buhay nila. Ano ba yung logo na yun ng lugar? Amags. Lugar ba yun? Ano ba yun? Dito ako nagtambay ngayong umaga sa supermarket. Parang yata itong nasa may likuran ko eh, hospital ata. Sa may bandang likuran ko dito. Ayun, simple lang ang buhay nila dito. Yung mga estudyante yan lang naglalakad, sayang nag-uusap. Yung mga tricycle dumadaan din yung mga service nila dito. Mga estudyante naglalakad lang sila. Kanina dito ang daming naglalakad ng mga bata pasok sa school. Saka dito makulimlim, palaging umaambon at malamig.
lamig dito. At ako'y nagpapalipas lang ng oras dito ngayon. Papunta nga maya-mayang mga alas 12. Punta na ako ng Real Quezon. Malapit lang naman dito, nasa mga 10 kilometers. Wala na siguro kasi nandito na ako sa may malayo na ako sa bayan ng ng Infanta. Doon ako natulog kanina. Paikot-ikot lang ako, hindi ako nagtatagal sa isang pwesto. At ang hirap nga kasi may mga dala akong damit, pero ang problema pag inabot ka ng kalikasan, tinawag ka ng kalikasan, ang hirap. Nakasanayan ko kasi kahit saan ako mapunta, kahit kaninong bahay, basta hindi sa bahay, hindi ako tinatawag ng kalikasan ilang araw ako dito, kaya nag-aalala ako. Ayoko namang magkaroon ng sakit sa colon, sa bituka, kaya pinilit ko. Ang problema ngayon, nung napilit ko nga, ayun ang nangyari. 3 beses ako nag-ikot-ikot sa iba-ibang gasolinahan dito, kaya dahil tinatawag ako palagi, kaya namroblema rin ako. Nahiya naman ako magpaulit-ulit sa isang gasolinahan. Ang layo ng gasolinahan, ang layo ng pagitan dito. Tapos ito nga, kagabi lang ako nagpalipas ng gabi sa Real, sa Infanta. Pero nung kahapon, andun ako sa may boundary ng ng Infanta at ng Real. May gasolinahan kasi doon muna ako nagpalipas ng oras. Tapos kagabi nga pumunta ulit ako ng Infanta para lang mag-CR sa gasolinahan sa Petro. Pinakit dito sa may bayan, may safe naman na medyo okay, kasi hindi masasabing safe kasi malapit sa kalsada, sa gilid lang ako. Siguro mga kalahating metro lang yung layo ko sa mismong guhit do sa pinaka solid lane sa gilid ng kalsada. Kaya may posibilidad kung sakaling may siraulong driver o di niya mapansin, may posibilidad na masabitan. Pero awa ng Diyos, wala namang ganong nangyari. Dahil wala namang gaano na nagdadaan dito ng mga sasakyan Pero may mga bus na dumadaan dito, lalo na kung gabi, siguro mga rush hour galing ng Maynila. At ayun, mamaya kapag ka nasa Infanta na ako, i-update ko kayo. 3 hours later. Punta na tayo ngayon sa ating pick up location sa Real Port. Tara na. 1 hour later. Nakakasal, nakakawalang gana. Maaga kong dumating dito sa pier, pero cancel daw yung booking. Layo-layo ng pinanggalingan ko. Ngayon babalik ako ng Taytay o Manila o sa Pasig. Hindi ko alam kung saan ako makakakuha ng biyahe. Babalik ako ng Zero. Sayang lahat ng effort ko dito, yung pag hintay ko ng 2 araw at 2 gabi na walang lahat. Hindi man lang agad nila sinabi. Nakayamot. Kaya lang wala, anong magagawa, ganun talaga Ayan, nag-appeal ako sa Transportify. Hindi pa sigurado kung makukuha ko yung 30% na penalty ng customer. Ito, nasa dagat. Ayan, meron pa dyang kargahan ng ruro, may ruro pa dyan. Balik na lang ako ng Manila. Alis na ako ngayon.